Hi guys! Welcome to my vlog. For today's video mga ka-Ate-Mars, ikukwento ko sa inyo mga ka-Ate-Mars kung paano ako nakarating sa bansang Dahil sa sobrang hirap ng buhay sa probinsya mga ka-Ate-Mars, kailangan ko talagang maghanap buhay para kahit papano ay makatulong sa aking mga ka-Ate-Mars. Sobrang takot ako mag-abroad kasi nga mga ka-Ate-Mars, wala akong mataas na pinag-aralan. Pero dahil ambisyosa akong ina, kailangan ko talagang sumubok para sa magandang kinabukasan ng aking mga anak. Kaya ayun mga ka-Ate-Mars. Unang apply ko mga ka-Ate-Mars ay sa bansang Kuwait. Doon ako unang nag-umpisang mag-abroad. Sa unang apply ko mga ka-Ate-Mars, talagang determinado akong makapunta sa ibang bansa kasi nga mga ka-Ate-Mars, gusto ko talaga makatulong at mabigyan ng magandang kinabukasan ng aking mga anak. Kaya sinusubukan ko lahat ng bagay na pwede kong gawin para makapagpunta ako sa ibang bansa. Kapag first timer mga ka-Ate-Mars, ang dami mga requirements na kailangan mong gagamitin. Katulad na lang sa mga TISDA o exam, kailangan mong malampasan yan mga ka-Ate-Mars para ka makarating sa ibang bansa. Dahil nangarap ako mga ka-Ate-Mars, pinagsisikapan ko talaga na makamit ko yung mga requirements na gagamitin ko para makapunta sa bansang Silangan. Kaya sa awa naman ng Diyos mga ka-Ate-Mars, ay nakarating ako sa bansang Kuwait nung taong 2015 hanggang 2018. Nung nakarating na po ako sa bansang Kuwait mga ka-Ate-Mars, ang dami ko ding pinagdaanan. Talagang totoo yung kasabihan na kapag nangarap ka, nandyan palagi ang mga pagsubok sa buhay. At kapag nalampasan mo ang mga pagsubok na yon, ay magtatagumpay ka. Alam nyo ba mga ka-Ate-Mars, talagang hindi biro ang pagiging DH dito sa bansang Silangan. Lalo na kapag first timer ka. Kasing mga ka-Ate-Mars, dito sa bansang Silangan, dito mo maranasan ang mga bagay-bagay mga ka-Ate-Mars na hindi mo pa naranasan sa buong buhay mo sa dyan sa Pinas. Yun bang akala mo na yung ginagawa mo sa TISDA, yung pinag-aralan mo sa TISDA sa Pinas, ayun lang yung gagawin mo dito sa bansang Silangan? Naku mga ka-Ate-Mars, aasahan mo na pagdating mo dito sa ibang bansa, hindi lang yung pinag-aralan mo sa TISDA ang gagawin mo dito. Dahil sa totoo lang mga ka-Ate-Mars, dito sa bansang Silangan, andito lahat. Yung pagod, puyat, gutom, andito yan sa ibang bansa. At ang pinakakalaban mo talaga dito sa bansang Silangan mga ka-Ate-Mars ay yung salitang homesick. At ang homesick mga ka-Ate-Mars, kapag hindi mo malabanan yan, siguradong mababaliw ka. Kaya ang pagiging OFW, talagang hindi madali. Pagdating naman sa magiging amo mga ka-Ate-Mars, talagang swerte-swertihan lang. May mga among mababait, may mga amo din namang tingin nila sa katulong ay isang robot or isang hayop. May mga amo na wala talagang pakialam sa katulong at may mga amo din na pamilya na ang turing nila sa iyo. Sa madaling salita mga ka-Ate-Mars, ang pagiging OFW ay swertihan lang Marami din. Ka ding mga pagsubok na dapat mong malampasan katulad na relasyon ng pamilya. Kapag wala kang koneksyon sa pamilya mo, sigurado mga ka-Ate-Mars na pag-uwi mo ng Pilipinas, wala ka ng pamilyang mauuwian. Kaya mga ka-Ate-Mars, kapag nag-abroad ka, wag na wag mong kalimutan ang koneksyon mo sa pamilya. Kasi yan lang yung magpapatibay ng inyong relasyon at pagmamahalan kahit nasa malayo ka. Kaya kung gusto mong mag-abroad, kailangan mayroon kang tibay na loob. Magdala ng napakahabang pasensya. At higit sa lahat mga ka-Ate-Mars, pananampalataya at respeto sa kapwa. Yan ang pinaka-importante mong dalhin kahit lugar ka man magpunta, talagang hindi ka mapapahama. Dahil kapag meron kang tibay ng loob, kahit anong pagsubok sa buhay, ay kayang-kaya mo at malalampasan mo talaga. Pasensya din ang kailangan dahil dito sa ibang bansa, hindi mo alam kung ano ang ugali na meron ang amo mo. At dito rin sa ibang bansa mga ka-Ate-Mars, magkaiba ang ugali ng mga bata, lalong-lalo na kapag ikaw ay nagiging yaya. Dito sa ibang bansa, kailangan mo talaga ang mataas na pasensya. Dahil ang totoo mga ka-Ate-Mars, ang pag-aalaga ng mga bata dito, katulad ng pag-aalaga ng 10 baka sa Pinas. Ganyan kakulit ang mga bata dito sa ibang bansa. Kaya kailangan mahaba talaga yung pasensya mo. At dito din sa ibang bansa, ang pinaka-importante din nating kailangan ay yung pananalig at pananampalataya ng ating Panginoon. Dahil tanging ang Diyos lamang ang nagbigay sa atin ng buhay, lakas ng loob, at higit sa lahat mga ka-Ate-Mars, siya din ang magbibigay sa gusto nating pangarap. Kaya kailangan lagi tayong manalig at mananampalataya. At ang panghuli mga ka-Ate-Mars ay yung respeto. Kailangan marunong tayong rumispeto sa kapwa natin para tayo naman ay rirespetuhin ng iba. Kaya ako mga ka-Ate-Mars, sa mga naranasan ko
ako sa bansang silangan sa 3 lugar, simula Kuwait, Saudi at ngayon andito ako sa UAE. Dala-dala ko talaga ang lakas ng loob, pangarap, panalig sa Diyos at respeto. At sa awa naman ng Panginoon, nagiging 10 taon na ako ng pagiging OFW. Nung akala ko noon ay hindi ko kaya, napatunayan ko sa sarili ko na kayang-kaya ko pala. Ngayon mga ka-Team Mars, malapit nang magtapos ang aking panganay bilang isang teacher sa Pilipinas. Sa pangalan ng Panginoon, sana makakauwi din ako na for good na. Kaya kung kung may pangarap kang mag-abroad, subukan mo na. Lagi mong tatatandaan na hindi mo malalaman ang resulta kung hindi ka marunong sumubok. Sa lahat naman ng mga OFW sa buong mundo, sana ay masaya, nasa mabuting kalagayan at magtatagumpay sa pangarap sa buhay. Maraming salamat mga ka-Team Mars. Kung nagustuhan mo ang video kong ito, huwag mo sanang kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel. Maraming salamat. Have a great time. See you for my next video guys. Bye bye.